what's up mga kabuknoy? Welcome back to my YouTube. Yan, may gagawin tayo na Honda Supremo from Tondo. Yan, dinayo pa tayo rito sa Quezon City para magpagawa ng kanyang cylinder head sa may Supremo na thread. Yan, shoutout muna kay sir na matsaga nag-antay sa atin. Pwede na! Talagang nag-antay sa atin para magpagawa lang ng sa kanyang Honda Supremo. Yan, pakita ko muna sa inyo kung ano naging sira. Ito yung ginawa ni sir sa motor niya. Ang ginawa niya, ginawa lang mo ng paraan, baka umubra yung na-loose thread na tornilyo, yung sa may camshaft holder. So yan, puro tagas na yung motor niya. Hindi pa rin yung umubra yung ginawa na sa sa kanyang Honda Supremo niya. Dahil mga kabuknay, napapansin nyo mga kabuknay, puro leak na ng ng langis. Yan, bali isliba natin, babalik standard natin yung kanyang camshaft holder para makaiwas gastos kaysa bibili ng bago. Isliba na lang natin. Yan, saka sasabay na rin natin yung clutch lining ni sir kasi sliding na raw to. Isang buwan pa lang yun, nag-sliding na uli yung kanyang kanyang lining. Yung mga kabuknoy, abangan nyo mga kabuknoy, baklasin muna natin yung kanyang cover para makita natin yung kanyang sa may loob ng camshaft holder. So yung mga kabuknoy, kalasin muna natin yung yung bolt na linagay ni sir sa kanyang cover. Bali, ginawa na lang ng paraan ni sir para makatakbo lang. A few moments later. So yung mga kabuknoy, natanggal na natin yung cover nya. So yan ang gagawin natin, yung dalawang loose thread. So yung mga kabuknoy, nakalas na natin yung tensioner nya. I-mix natin yung kanyang bolt sa cylinder head, yung gamit ng dosing yabe. 2,000 years later. So yung mga kabuknoy, natanggal na natin yung cylinder head bolt nya. Saka natin tanggalin yung camshaft holder. Tanggalin mo natin timing chain. So mga kabuknoy, ito yung problema ng camshaft holder nya. So yan, wala na talagang thread, nakakalbo na ng gusto talaga. Kaya kahit anong gawin remedyo ni sir, lumalabas pa rin talaga yung langis na dahil wala na talagang thread. Yun, ang gagawin natin dito is liba natin, babakalin na natin to. Itong dalawa na to, gagawin natin bakal. Lalagyan natin ng tornilyo na 3/8 para hindi totoo yan. bakal na yung niya, thread na. Bola lang yan. So mga kabuknoy, share ko sa inyo kung paano mag-sleeve ng camshaft holder nya na isliba ng tornilyo. Kaya mga kabuknoy, unang gagawin natin mga kabuknoy, butasan natin ng 8mm na barina yung sa may tornilyuan nya. Kaya nabutasan ng 8mm, ininix natin yung kabilang side. So mga kabuknoy, nabutasan na natin ng 8mm, ininix natin yung hantap na 3/8. Ito yung iti-thread natin para dun sa tornilyo na 3/8 din. So ayan, lagyan natin ng 3/8 na thread. Mix natin yung kabila. So ayan, nalagyan na natin ng thread na 3/8. Saka naman natin lalagyan ngayon ng 3/8 na bolt. Ito yung pang-i-sleeve natin.
ayan, saka natin putulin yung linagay natin na bolt. Putulin natin mga kapuknoy. So mga kapuknoy, next natin yung kabila. Lagyan rin natin ng plate na bolt. Pwede na. Alaman naman natin mamayang gabi yan eh. Pwede pa naman natin kalas 7 pa dito. Kasama ka na ba talaga? Kaya mga kapuknoy, saka natin puputulin yung linagay natin na bolt. Kaya mga kapuknoy, saka natin kikinisin. Mga kapuknoy, maglalagay tayo ng lock dito sa gilid para kahit anong ikot natin ng bolt hindi sasama yung linagay natin ng sleeve. Paano masabi? Yun, pati yung kabila lalagyan din natin para pag once na inikot hindi sasama para mas matibay yung linagay natin na sleeve. Kaya mga kapuknoy, lalagyan natin ng puncher sa gilid. Kaya mga kabuknoy, saka natin babarinahin ng 530 ito. Ito yung ibabarina natin dito sa panlock. Yung 530 ito na barina. Kaya mga kabuknoy, nabutasan na natin ng 530 ito. Next natin yung kabilang side. Ganun din ang gagawin natin, bubutasan din natin ng 530 ito. So mga kabuknoy, nalagyan na natin ng butas na 530 ito. Inenext natin yung hantap na 5mm. Ito yung lalagay natin na thread para doon sa lock. So mga kabuknoy, next natin yung kabila. Lagyan natin ng thread na 5mm. Bili mo ako. So ayan, saka natin nalagyan ng thread. Saka natin lalagyan ng 5mm na bolt. Ito yung gagamitin natin panlock sa in-sleeve natin. Ayan, lagyan na natin ng lock, nag-grind na natin. Saka natin papansiran yung pinakagitna ng sleeve natin para dito tayo magbubutas para doon sa stud na cover nya. Yun, lagyan natin pansir dito sa gitna.
nabutasan ng 316 mga kabuknoy. Ayan, nabutasan natin 316. I-next natin kabila. 316 din na ba rin ang ibabutas natin. So mga kabuknoy, saka natin lalagyan ng thread na 316. Itong gagamitin natin na last na thread, yung 316 na hantap para doon sa tornilyo nya. Kaya mga kabuknoy, lagyan natin thread na 316. Mix natin yung kabila. Magkano pa mo? Anong brand yan? Arki. Ah, mas mahal ta kasago. Makapal pa yan. So mga kabuknoy, nalagyan na natin ng thread na 316. Ito na ilalagay natin na bolt, yung standard nya. Yun. Ito na yung kabila. Dapat yan, matagal pa yan. Matagal. Kaya sa mga kabuknoy, saka natin ng hugasan, saka simbolin natin. So yun mga kabuknoy, kabit na natin yung kanyang camshaft. Yan, na-sleevean na natin. Ito na yung ginawa natin na sleeve. Saka natin sasalpak.
Kaya mga kabuknoy, lagyan na natin ng head cover niya. Para natin kakabit. A few moments later. Kaya mga kabuknoy, natakip na natin yung cover niya. Ninix natin yung kanyang clutch housing. Ayan, bali nagpalit tayo ng clutch lining. Ayan, bubuhin muna natin mga kabuknoy bago natin pandarin. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kaya mga kabuknoy, napandar na natin yung Honda Supremo natin. Ayan, inabutan tayo ng gabi. Medyo na-overtime tayo mga kabuknoy. Ayan, tatry natin mga kabuknoy. Kaya mga kabuknoy, pinatry natin sa may-ari yung Supremo niya. Kaya boss, Babalang mo sa ating plan. adjust mo na lang. Kaya mga kabuknoy, hanggang dito naman ang mga kabuknoy. Salamat. Problema. Solve na.